eh, yung Lunes pa back to normal. No? Pero dito po sa Europa, talagang sineselebrate nila ang Three Kings. No? So kahapon po ay pista opisyal. At actually, kahapon lang ako lumabas para sa isang dinner para sa Three Kings. No? At kaya medyo late na ako nagising kanina dahil nga po late na rin ako nakabalik. No? Napakalamig po ngayon dito. Wala naman pong snow pero nag-negative 4 po kagabi. Negative 4. Pero I guess sana yan lang kasi kahapon hindi nga ako naglagay ng bonnet at saka gloves pero nakakotse naman so okay naman po no. Sanay na rin tayo. At ako naman talaga parang gusto ko talaga itong winter na ito. Yung sa ibang mga tao nadidepress sila. Pero ako natutuwa ako pag nakikita ko yung puting snow no. Pero ngayon wala pong snow. Bihira naman po mag-snow sa syudad no. Kailangan lumabas para makita ang maraming snow. Pero dalawang bagay po ang gusto kong i-diskurso sa inyo ngayon. No? Unang-una, lilinawin ko lang po na yung final nating memorandum ay i-final po natin sa Supreme Court. Wala pong kinalaman yan sa ongoing signature campaign. Kaya nga po, kung naaalala nyo, nagkaroon ako ng disclaimer na hindi po ako nag-i-endorso ng signature campaign kasi po, abogado nga po ako para kita Congressman Pulong dito sa petisyon na nakahain ngayon sa Korte Suprema at ito po ay petisyon na for certiorari at saka habeas corpus. Meron po kasing 4 na petisyon na nagko-question doon sa pangingitab ni Tatay Digong at yan ay unang-una sinampan ni Tatay Digong at ni Senator Bato de la Rosa, ang lawyer nila si Attorney Delgra. Yung petition po natin na sa pangalan po ni Congressman Pulong, may petition din po si Congressman si Mayor Baste na si Atty. Tolentino ang nag-file at saka may petition din po si Kiki Duterte na si Atty. Sal Panelo Jr. ang nag-file. Kaya nga po nagkaroon ako ng disclaimer na wala akong kinalaman sa signature campaign, hindi sa tutulo ko sa signature campaign kung hindi bawal po sa mga abogado na merong mga hinaing mga petition sa Korte Suprema na gumawa ng kahit anong bagay para ma-influensahan ang mga maestrado kung paano sila magdesisyon doon sa pending na petisyon. No? Obvious naman po na dahil ang petisyon ay humihingi kami ng desisyon na nagpapawalang bisa at nagdedeklara na unconstitutional yung pangingitab ni Tatay Digong, yung linalaman ng signature campaign na nagsasabi na dapat aktuhan ito ng Korte Suprema ay pamamaraan para ma-influensahan ang hukuman. At kapag ako ay nag-endorso o lumagda sa petisyon na yan, po pwede tayong madisiplina kung hindi madisbar ng hukuman altogether. Kaya nga, huwag pong mamasamain kung sino man ang nasa likod ng pirma campaign, yung aking disclaimer. Kasi importante po yun dahil baka mamaya, madisiplina tayo ng Korte Suprema at baka tuluyang mapasura yung petisyon kasi po pwedeng gawin din po yan na hukuman. Now, ang tanong ay, yung signature campaign ba dapat ginagawa? Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan para sa kalayaan ng malayang pananalita. So, sa tingin ko, meron naman silang karapatan na magsalita, no? Na sabihin na dapat umakto ang hukuman. Pero, hindi po ibig sabihin yan na hindi na po pwedeng gumawa na hakbang ang Korte Suprema, no? Laban doon sa signature campaign na yan. Bakit po? Kasi po, meron tayong rule na pinagbabawal nga yung discussion on the merits ng mga kaso dahil ayaw nating ma-influensahan ang mga maestrado ng ating mga maestrado. No? At syempre, dahil yung signature campaign ay nag-i-endorso na dapat i-grant ang petition na yan, ang intention ay para ma-influensahan nga ang mga maestrado into granting the petitions. No? Na po pwede pong maging contempt yan. Hindi ko sinasabi na gagawin yan ng Korte Suprema, pero po pwede maging contempt yan dahil marami na pong mga pagkakataon na yung mga public statements, mga news reports, mga press releases na linalabas ng mga partido sa kaso ay nagiging dahilan para sila ay maparusahan for contempt ng hukuman. Siguro, dahil ang mga pumipirma naman doon sa signature campaign ay hindi partido, less likely na sila ay madidisiplina. Pero kung meron po talagang may topak na loyalista o kaya naman dilawan para magreklamo laban sa petisyon na yan, naku, baka mapasagot yung mga tao na sa likod ng signature campaign dahil nga po pinagbabawal yung mga hakbang na gagawin na kahit sino para ma-influensahan kung paano nga magdidesisyon ng mga maestrado ng mga hukuman, lalo na po dito dahil ito isang major petition na Korte Suprema mismo ang magdidesisyon. Pero
yun nga po, may karapatan naman sila, pero sana naintindihan ng mga tao na nasa likod ng petisyon kung bakit paulit-ulit kong sinasabi na wala pong kinalaman ang aking memorandum na hinain para kay Congressman Pulong para pumapalaya, para madeklara na walang legal na basihan ng pagkakita kay Tatay Digong dun sa ongoing signature campaign. Okay? So, kaya nga po, sa mulat-mula, lininaw ko po yan. Dahil kapag hindi po, baka naman ako'y madisbar at madisiplina ng Korte Suprema. Mayroon din po nagtatanong na, ako ba po ay po pwede pa mag-practice ng batas? Bakit naman po hindi? Sinampahan po ako ng tanim kaso, pero until proven guilty, ako po ay presumed innocent, And until I'm proven guilty, I am presumed to be of good moral character at wala pong balakid para ako ay hindi mag-practice ng law. So malinaw po yan, So mga wishful thinking lang yan. Yung mamang yun po, dati ko ng basher, kaibigan ko naman po yan sa UP. Hindi ko alam bakit galit ngayon sa akin, Ewan ko ba sa kanya. Pero ako naman po, napapansin nyo, hindi ko po pinapatulan ng mga bashers because I have better things to do. Ngayon po, importante, talagang maibalik ang tunay na demokrasya sa Pilipinas, matanggal ang bangag na namumuno sa Pilipinas dahil habang bangag ang namumuno sa Pilipinas, wala pong solusyon sa ating mga problema. Now, pag-usapan din po natin ngayon ang negative 27 approval rating na nakuha ng bangag sa Publicus Asia. Ito na po yung pangatlong negative na nakuha ni Bangag. Kayo naman, nais nyo mag-negative si Bangag. Haya, negative na siya. Nagsimula po siya ng negative 3 sa SWS at yan po yung kanyang approval rating. Tapos naging negative 14 sa Pulse Asia at ngayon naman po ay negative 27. So ano po ibig sabihin na tatlong major polling firms ay nag-report ng negative approval rating kay Marcos Jr. Ibig sabihin po talaga na karamihan ng Pilipino ay hindi na-approve sa ginagawa ni Marcos Jr. Hindi po dapat natin hindi na po yan surpresa sa atin dahil alam naman natin ng dahilan kung bakit pagsak ang approval rating ni Marcos Jr. Una-una, siya ay bangag. Yan ay sang-ayon sa sarili niyang kapatid, hindi lang doon sa sinabi ni Tatay Digong, ni Agent Morales at ni Kaki Pinak. Sariling kapatid niya nagsabi, bangag. Pangalawa, dahil nga siya ay wala sa tamang pag-isip, palpak. Pangunahin pa rin sa concern ng ating mga kababayan, sang-ayon rin sa survey, ay ang walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin na hindi po humuhupa mula nang naupong bilang presidente ang bangag. Pangatlo po, nandyan din yung problema ng korupsyon. Well, siyempre po, naghuhugas kamay ang presidente dahil nga daw yung mga korap daw ay maikukulong. Well, una-una po, nangako siya sa Disyembre, nakakulong na yan. Nakakulong lang po ang mga diskaya na alam naman natin na instrumento para sa mga tunay na mga malalaking isda na magpasasa sa kaban ng bayan. Pero hanggang ngayon po, walang big fish na nakukulong. At ang aking paningin po, sangayon na rin sa sinabi ni Zaldico, talaga ang dapat makulong ay ang presidente mismo. Kasi siya po talaga ay kabahagi ng systematic corruption na nagmumula sa Kongreso, at sa pagtaon ng budget na ginagawa ng presidente mismo. So, bakit po siya dapat managot? Well, una-una po, siya ang nagtalaga sa kanyang pinsang buo para maging speaker na naging instrumento naman para gamitin ang pagtaon ng budget para magkaroon ng pandarambong. Pangalawa po, siya nagpe-prepare ng budget na sinasubmit sa Kongreso na binago ng mga kongresista at mga senador at naglagay ng mga insertions para pagkapirahan. Alam po niya yan kasi alam niya kung anong sinumitan niyang budget at alam din niya kung ano yung pinirmahan niyang pantaon ng budget sa 4 na taon nang nakalipas. Dahil pang-4 na pong budget ito. Hindi. 2022, 2023, 4, 5. Pang-4 na budget na itong pinirmahan niya. At alam niya na lahat ng pagbabago na ginawa sa sinumiting na proposed budget ay nanggaling sa Kongreso at kung yan ay meron mga itinaas na mga pondo para sa ilang mga politiko, talagang yan po ay dahil na nais nilang kumita. So kung ayaw niya magkaroon ng pananagutan, ang presidente mismo ang dapat nag-veto ng lahat ng mga tinaas na mga budget. Dahil alam naman natin na kung hindi naman maisa sa batas yan, wala talagang kubra ang mga congressman na yan. Pang-apat, sabi nga ni Zaldico,
ang presidente mismo ay merong insertions. Ang takin mo, siya na nga ang gumawa ng budget, pero hahabol pa siya ng mga insertions para nga kumita. At ang sabi naman ni Zaldico, siya mismo ang nag-deliver ng 25% ng 100 billion ng 2025 budget para kay presidente. At ang nakalap ko pa pong balita ay meron ding 100 billion na in-insert din ang presidente, bukod pa ito dun sa 8 billion na nakasaad dun sa budget ngayong taon nito na ES and SAP. So bukod pa po raw yan. At malalaman natin kay dating Supreme Court Justice, Chief Justice and dating ES Bersamin kung siya nga ba talagang nasa likod ng insertion ng 8 billion o kung yan ay talagang para kay presidente mismo dahil ang ES naman at ang SAP ay mga extension lamang ng presidente. So, ibig sabihin po, kaya negative siya sa tatlong polling firms. Una nga po, pangalawa, hindi nalutas ang problema ng inflation. Pangatlo, hindi nalutas ang problema ng korupsyon. At syempre, nandyan na rin po yung pagbalik ng droga sa ating mga komunidad. In other words, nawala po yung peace and order na nakamit natin noong panahon ni Tatay Digong. No? Ngayon, talagang kahit sinong tanungin mo, lantaran na naman ang issue ng paggagamit ng mga pinagbabawal na droga sa ating mga komunidad. No? At yan ay nakakabahala at dahilan kung bakit bagsak ang approval rating ni Tatay, bagsak ang approval rating ni Vangat. Now, anong implikasyon na talaga namang -3, -14, -27 ang Vangat na presidente? Well,